Yung 360 degree crankshaft, minimimik nun ang tunog ng 3 or 4 cylinder, depende kung nasa ang RPM ka. Yung 270 degree crankshaft naman, minimimik niya yung tunog ng V-twin. Yun ang paborito kong tunog. Brusco, lalaking lalaki. Ito naman ganitong 180 degree crankshaft. Ito ang pinakaayaw kong tunog. Parang lawnmower. Tara. Inabot tayo ng ulan. Tamang-tama, habang nakasilong tayo, pag-uusapan natin yung vibration. Meron tayong popular na misconception na kapag 2-cylinder engine, sigurado daw na mas mahina ang vibration kaysa single-cylinder engine. Well, that's not necessarily true. Let me explain. May dalawang klase ng imbalance. Primary imbalance na kinokos ng piston at secondary imbalance na kinokos naman ng connecting rod. Mag-focus tayo sa primary imbalance. Tuwing mararating ng piston yung top dead center o yung bottom dead center, dahil sa sudden change of direction, nakakapag-create siya ng force na nag-aakay naman sa engine para umugarin ng taas at baba. Yun yung primary imbalance na nagkukos ng nararamdaman nating vibration. Eh di ba may counterweight naman yung crankshaft para i-cancel out yung vibration? Well, kapag nasa top dead center o bottom dead center yung piston, naka-counterbalance siya ng counterweight pero hindi ganun ka-epektibo. Kapag nag-iba na ang posisyon ng piston, nagiging magkaiba rin ang direction nila ng counterweight. Ang mas epektibong paraan para ma-cancel out yung mass ng piston ay ang pagkakaroon ng mass ng isa pang piston na makakasalungatan niya. Habang nasa top dead center yung isa, nasa bottom dead center naman yung isa. Yung pwersa ng isa pataas ay kinokontra naman ng pwersa ng isa pababa. Yun ang logic ng 180 degree crankshaft sa usaping vibration. Ang isang ikot ng crankshaft ay 360 degrees. Para maging eksaktong magkasalungat ang galaw ng dalawang piston, pagbaba ng unang piston, pagdating niya sa bottom dead center, nakaposisyon na yung pangalawang piston sa top dead center. Sa puntong yon, nakakakalahati na ng ikot yung crankshaft. Ang kalahati ng 360 degrees ay 180 degrees. Kaya tinawag siyang 180 degree crankshaft. So paano ko nasabi na hindi porket 2-cylinder engine ay mas mahina ng vibration kaysa single-cylinder engine? Kasi sa 2-cylinder engine na merong 360 degree crankshaft, yung dalawang piston sabay na umaakyat at umababa. Technically, para lang siyang single-cylinder engine. Dinalawa mo lang yung piston na nagtutulungan para ugain yung engine pataas at pababa. Sa V-twin naman, magkaiba ng direksyon yung dalawang piston. So hindi nila nakikancel out ang pwersa ng isa't isa, mas lalong mauga. Hindi ko sinasabing pangit yung mga ganong klase ng configuration ng engine. Vibration ang pinag-uusapan natin dito. Teka lang, boy. Sa 180 degree crankshaft, kung nakakancel out ng dalawang piston yung pwersa ng isa't isa, so walang pag-uga yung engine na pataas baba. Tama. Eh, bakit meron pa ring vibration? Hindi. Meron pa rin talagang vibration. Kasi kahit na nakakancel out ng pistons yung pwersa ng isa't isa, pataas at pababa, hindi naman kasi sila naka-single line eh. Magkatabi sila. So, nayuyugyug pa rin nila yung engine ng pagganito, pero mas mahina kaysa dun sa pagyugyug ng engine na taas-baba na kinukos ng single-cylinder engine. Tapos meron akong binanggit sa'yo kanina, di ba, na secondary vibration factor din yun. Pero saka na natin yung pag-usapan. Biyahin na ulit tayo.